Ang tema po natin for this month ay An Encounter with the Lord in the Church. Ito po ay in line pa rin sa ating yearly theme na annual theme na An Encounter with the Living God. At ngayon pong umaga, nais ko pong dalhin sa bawat isa sa atin ang topic ko pong our public response to our private encounter with God. Our public response to our private encounter with God. Sa binasa po nating passage, makikita po natin yung ministry ni Paul during his third missionary journey po sa Ephesus. Mula po nung na-encounter ni Pablo si Jesus sa road to Damascus, naging ministry niya na po ang mag-preach sa synagogue. Yun po yung kanyang target. Kaya nga po sa Acts chapter 9 verse 20, noong right after po na siya ay makakita, siya ay na-heal ng Panginoon. Sinabi po doon, He began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Siya po ay nagtungo sa mga sinagoga. Sa panahon po nila, iisa lang yung Jewish temple kung saan po sila nag-offer ng kanila pong mga sacrifices. Pero sa bawat community po nila, mayroon pong synagogue na nag-exist. Yung synagogue po, doon sila nag-worship, doon sila nananalangin, doon sila nag-aaral ng salita ng Panginoon or ng Torah, ng law. Sama-sama po sila, mapalalaki, mapababae, magkaiba lang po yung placement kung saan sila nakapwesto, pero sama-sama po silang nag-aaral, nananalangin, at nagpupuri sa Panginoon. During weekdays naman po, ang synagogue ay ginagamit po nila bilang kanilang local school, bilang kanilang community center, at nagiging focus din po ng kanilang local government. So with this context po, ginagamit nila ang kanilang synagogue as their place of worship, prayer, and word, as their local school, community center, at focus of local government. Makikita po natin dito yung multi-purpose na design ng kanilang synagogue para lahat ng mga Hudyo ay meron pong equal na opportunity na makarinig ng law or ng katuruan ng Diyos. At makikita po natin sa verse 8 na binasa po natin kanina, si Paul po ay pumasok sa synagogue ng Ephesus. Ang Ephesus po ay isa pong community or city na very strong po ang cult practices or worship ng mga cults. Kaya nga po kung babasahin natin ang mga kasunod pang passage, makikita po natin na yung mga kasamahan ni Pablo na sila Gaius at iba pa, sila po ay in-drug ng mga tao sa isang riot. Kasi dahil sa kanilang pinipreach, nalugi po yung business ng mga tao na naroon. Kasi yung trabaho po nila ay gumagawa sila ng mga images, ng mga shrines, temple ng mga goddesses na naroon. Pero, sa verse 8 po, at nakita natin si Pablo na siya po ay pumasok doon sa temple and he spoke boldly and nag-argue po siya persuasively about the kingdom of God sa mga Jew, wala pong nangyari. For 3 months po siyang nag-preach doon. Sa verse 9 po, makikita natin ang dahilan kung bakit ganun yung naging response ng mga tao. Number 1 po, some of them were obstinate. Matigas po ang kanilang mga ulo. Sila po ay, ano ba yung other term ng matigas ang ulo? Stubborn. Matigas po ang kanilang ulo, matigas ang kanilang mga puso. Some of them refused to believe. And some of them po maligned the way. Yun po yung naging kanilang response. Yung mga tao po sa synagogue ng Ephesus, para po silang yung mga calloused heart. For 3 months, daily, naririnig nila yung pinipreach ni Paul. Boldly pang pinipreach. Persuasively pa. Pero hindi sila na-persuade. Grabe naman. So, ang heart po nila, calloused, matigas po
ang kanilang mga puso. Kaya in response, ang ginawa po ni Paul, umalis po sila doon at dinila niya ang kanyang mga disciple papunta po sa another place, sa hall po ni Tyrannus. Sa verse 10, makikita po natin doon na araw-araw po nagpipreach si Paul. Hindi lang sa mga Jews, kundi pati po sa mga Greek. Ang Word of God po, hindi lang para sa mga Hudyo. Ang salvation po ng Panginoon, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa Greek, para sa mga Greek, para sa mga Gentile, para sa bawat isa po sa atin. Ang purpose po kung bakit ginagawa yun ni Paul, for 2 years, so that all Jews and Greeks who lived in the province of Asia will hear the word of the Lord. Malinaw po ang purpose ni Pablo kung bakit niya po yun ginagawa. Para ma-preach, maipangaral ang salita ng Panginoon. Naging pattern po ni Apostle Paul sa kanya pong ministry na kapag yung mga Hudyo ay hindi nakinig sa salita ng Panginoon, sa mga Gentile po siya pumupunta. Doon po siya nagtuturo. At sa verse 11 po, makikita natin na meron pong resulta yung ministry ni Apostle Paul. Nagkaroon po ng kagalingan yung mga sakit at napalaya po yung mga demon-possessed. Dahil po sa great things na ginawa na ito ng Panginoon sa ministry ni Paul at naipakita sa mga tao na kasama ni Pablo ang Panginoon. Sa verses 13 to 16 po, makikita natin na mayroon pong nanggaya sa ministry ni Pablo. They tried na mag-preach, na magpalaya din ng mga taong possessed ng evil spirit. Pero in return po, tinanong sila, "Who are you?" Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero sino ka? Sabi sa kanila nung evil spirit. At binugbog po sila hanggang sila ay tumakbo at umalis sa lugar na yon. Sabi po ni Paul sa kanya pong letter sa mga taga-Philippi, sa Philippians chapter 1 verses 15 to 18, "It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains." Nasa kulungan po nito si Pablo. Pero what does it matter, sabi niya? "The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice." At sa kwento po na ating pinag-uusapan sa Acts chapter 19, pwedeng maging bad testimony para kila Pablo yung ginawa ng mga anak ni Seva. Kasi nag-preach sila kunwari na sila ay mga Kristiyano pero hindi. Pero sabi ni Paul, ano man yung motive nila, Christ is preached and I rejoice. Siya po ay nagalak. At kung babasahin po natin yung mga kasunod na passage, maiintindihan po natin kung bakit nagalak si Apostle Paul. Kasi sa verse 17 po, ito yung nangyari. "The people were seized with fear, and the name of the Lord was held in high honor." Pwedeng maging bad testimony yung ginawa na paggaya sa kanila ng mga Jews. Pero hindi. Sa ginawa nila, lalong naitaas ang pangalan ni Jesus Christ. And because of that, naging response po ng mga taong nakakita sa lugar na iyon, ng mga nangyaring iyon. Sa verses 18 to 19, they came out, yung mga Greeks po ito ha, they publicly confessed what they had done, and they brought their scrolls and burned them publicly. Lumabas yung mga tao. They admit na sila ay mali. They confessed na si Jesus yung God, the Son of God. And right then and there, sa ginawa pong yun nila, sa nangyari pong yun, ang naging result, the word of the Lord spread widely. Hindi lang po nag-spread, pero widely, malawakan. And grew, hindi lang po nag-grow, pero nag-grow po ito in power.
Ngayon pong umaga, nais ko pong tanungin ang bawat isa sa atin. Ano ito para sa atin? Ano yung message nito para sa atin? Ano naman? So what? Tayo po ngayong umaga, bilang mga Kristiyano, kasi ang synagogue ay para po sa mga Jew, tayo mga Kristiyano ay nandito sa church. Yung church po natin, ito yung place kung saan tayo ay nag-worship. Ang place natin, dito po tayo nananalangin at dito po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito po natin pinapangaral yung pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos para sa bawat isa sa atin, ang promise ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na time will come, makakasama natin ang Panginoon. At dito po natin sa church, pwedeng maranasan ang encounter ni Lord. Sabi ni Attorney Ron kanina sa ating praise and worship kanina, matatapos na po ang taon. At kung kayo po ay kabilang doon sa mga tao na hindi pa po natin na-encounter ang Panginoon at longing tayo na ma-encounter ang Panginoon this morning, mga kapatid, this is the place kung saan pwede po nating ma-encounter ang ating pong Panginoon. Pwede po nating maging response this morning ay yung tatlong bagay. We need to listen to Him. Makinig tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Kasi paano natin mai-encounter si Lord kung hindi natin siya kilala? At makikilala natin ang Panginoon kung nauunawaan natin siya sa Biblia. Pangalawa po, we need to believe in Him. Maniwala tayo. Hindi po tayo passive lang na mga Kristiyano, nakaupo lang po sa atin po mga upuan. We need to believe actively sa atin po mga puso, sa atin po mga buhay. At hindi po yun natatapos doon. We need to follow Him. Sundin natin kung ano ang inuutos ng Panginoon sa atin. And through us, through our lives, sa atin pong ministry, other people will also get to know Him. Ang keyword po natin this morning, publicly. Publicly. Public response. Ang ginawa po ng mga Jews at ng mga Gentiles, nung narinig po nila at nakita po nila yung nangyari doon sa lugar nila, they came out, they publicly confessed, they burned their scrolls publicly. At yun din po ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Na ihayag po natin ang ating mga buhay publicly. Ihayag po natin si Lord sa ating mga buhay publicly. Hindi po lihim, hindi po privately, hindi po low-key, yung term po ng mga Gen Z ngayon. Publicly. So ano po ang mga dapat nating gawin to publicly become a witness of Christ? Number 1, let's encounter God's Word seriously. Huwag po nating hayaang matapos po yung linggong ito na makalimutan po natin yung pinipreach sa atin. Na hanggang ngayong oras lang na ito yung Word of God. Pero buong linggo, bit-bit po natin yung mensahe ng Panginoon sa atin. Huwag po nating hayaan na yung tinuro sa atin ng atin po mga ministers, linggo-linggo dito, ay makalimutan po natin at maput na lang sa nakaraan, sa past na lang. Huwag po nating gayahin yung ginawa ng mga Jews na kahit si Apostle Paul po ay nag-preach sa kanila boldly and persuasively, hindi po sila nakinig, naging indifferent po sila sa message ng Panginoon. Instead, gayahin po natin yung mga Berean Jews sa Acts chapter 17 verse 11. Na nung narinig po nila yung katuruan ni Pablo, siniyasat po nila ang salita ng Panginoon. At kung tayo po ay seryoso sa pagtitake ng Word of God, i-equip po tayo ng Panginoon upang magawa po natin yung kanya pong mission, yung kanya pong task na iniwan sa bawat isa sa atin, na to go and make disciples. Na maging witness ng Panginoon publicly. Na i-proclaim ang kanya pong mga salita sa atin pong mga Jerusalem, sa atin pong Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Let's encounter God's Word seriously.
Pangalawang practical na bagay na dapat po nating gawin, let's be a powerful witness to someone daily. Araw-araw, one person at a time. Kapag nabibigyan po ako ng pagkakataon, at lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko po sa Sunday School yung ganito, kung hindi tayo mga Kristiyano po, ang magiging witness ng Panginoon sa mga tao sa paligid natin, sino? Hahayaan po ba natin na yung ginawa ng 7 sons of Seba, na hindi po naka-encounter sa Panginoon, ang gumaya sa ginagawa ng mga Kristiyano, na malabo din po mangyari? O di kaya po ay, yung mga taong mayroon pong selfish ambition kung bakit nila kailangang i-preach ang Word of God. Pwedeng pagkakitaan nila yung Word of God. Pwedeng maraming bagay na dahilan para gawin yon. Pero tayo mga seryoso sa salita ng Panginoon, hindi po natin hahayaan na ganun po ang mangyari. Let's be a powerful witness to someone daily. One person at a time. Pwede pong sabihin natin na nahihiya talaga ako, hindi ko talaga kaya. Motivation ko po para sa bawat isa sa inyo. Nung first time ko pong mag-preach, as in, Bible student pa lang po ako noon, tapos inassign po ako ni Pastor Andrew na mag-preach dito. Naiiyak po ako. Sinabi ko sa kanya, hindi ko kayang mag-preach. Sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, talagang hindi mo kaya. Grabe po yung sabi niya. Imbes na i-encourage po ako, it-motivate na kaya mo yan. Pero sabi niya, talagang hindi mo kaya. Pero, tungkol kay Lord ang ipipreach mo at dala mo ang salita ng Panginoon. So bakit ka matatakot? Bakit ka mahihiya? Kasama mo si Lord. At yun din po ang encouragement para sa bawat isa sa atin. Baka isipin natin na, baka makita kasi ng mga tao sa paligid ko yung shortcomings ko, yung weaknesses ko, yung mga pagkakamali ko, yung mga nagawa ko from the past. Pero wag po nating isipin yun sapagkat ang dala po natin ngayon ay ang salita ng Panginoon, si Jesus Christ. Si Paul, pwede din pong yun ang isipin niya kasi siya po ay persecutor ng mga believer ni Jesus. Pero hindi, siya po ay sumunod. Siya po ay naging powerful witness ng Panginoon sa mga tao sa paligid nila. And number 3 na pwede po nating gawin para tayo po ay maging public witness ni Jesus, let's sacrifice willingly for the glory of the Lord. Hindi po out of legalism. Hindi po dahil natatakot tayo, pero dahil sa pagmamahal po natin kay Lord. Dahil po sa gratefulness natin sa Panginoon. Na ang buhay natin, bigay ito ng Panginoon, ang salvation natin dahil to sa Panginoon. And let's sacrifice willingly. Hindi po out of legal things. Na dahil hindi ako maliligtas, dahil maraming bagay. Dito po sa passage na ating binasa, Acts chapter 19 at pinag-aaralan, sa verse 20 po, nung kinalculate po ng mga tao yung kanila pong sinunog ng mga scrolls, nagkakahalaga po lahat yon ng 50,000 drachmas. Yung drachma po sa kanilang panahon, ito po ay worth ng isa pong silver coin na pang isang araw po nila na sahod. So imagine po natin 50,000 days na mag-work. Pero syempre, collectively naman po yun, hindi naman iisang tao. Pero kung i-imagine po natin, ganun kadami, ganun kamahal yung sinacrifice nila dahil nalaman nila yung totoo. So ano po yung pwede nating isacrifice din sa ating Panginoon willingly? Pwedeng yung buhay natin, pwedeng yung time po natin, pwede po yung talent and skills na mayroon po tayo, pwede rin po na yung treasures na mayroon tayo. Or pwede po, kung meron tayong lahat nun at willing po tayo, lahat yun ibigay natin sa Panginoon. At lahat naman ng ginagawa natin, sinasacrifice natin willingly, it is all for the glory of the Lord. And by doing these 3 practical things po, encountering God's Word seriously, becoming a powerful witness to someone daily, and sacrificing willingly for the glory of the Lord, maa-assure po natin na ang atin pong private encounter sa Panginoon ay magiging isa pong public na testimony. Hindi po lihim, hindi po privately, hindi po low-key. Nawa po naging malinaw para sa bawat isa sa atin ang salita ng Panginoon this morning.